tama ang alam mo. Tara, usap tayo para malaman ang Damdamin Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdamin Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L Elaine Apit. DZRH Damdamin Bayan. Abay, nakakayato Colonel tuloy, General Romel Marbil. Abay, isa na naman pong police officer mahabigan ang sangkot. Ito naman ay sindikato ng karnaping. Ito yung rentangay karnaping modus. At abay, saan ba ito? Taga Bambantarlak ba si Colonel? At ang nasabing Colonel, nako, butit binanggit na ang pangalan nito, ha? Itong si Police Colonel Gideon Ines Jr. Aba, at may kasamang sibilyan na si Michael Perez Bautista at Lina Salazar Tuason. Teka muna, di ba inireport natin Malu Sherwin nung last week, yung anak ng mayor ng Hagonoy, Bulacan, itong si James Edward Manlapas ng San Pascual, Hagonoy, Bulacan, ay dumulog po dito sa DZRH at inireklamo na isang Gina Reyes Villanueva dahil yung kanilang pinaparentahang Toyota Commuter, Nissan Urbana at isa pang sasakyan, abay, nirenta nitong anak ni Mayor Manlapas, si James Edward Manlapas. Abay, biglang naglaho, ha? Gun in thin air, ikang ama ko yung mga misis. Pagkatapos sinalaman, nakarehistro na sa LTO, ASEC Bigor Mendoza. At yung mga sasakyan na yun ay nadala na rehistro doon sa Mindanao. Ano ba naman yan? Yun po yung luma ng mga 1972 yan. May bago po mahabigan, ha? Abay, kanya-kanyang ano lang yan, ha? Gimmick, ayan. Pero sa isang banda, maganda rin po yung mahabigan para pinapaalanan tayo na dapat yung ating patriotism, ha? Pag mamahal sa bayan ay maikintal muli sa isipan na ating mga kababayan. Kaya lang, Apo Presidente Bonget, ha? Sana'y unahin ito ng mga opisyal. Yung ilang opisyal naman natin dyan, iba po ang ginagawa, ha? Ayan. So, sa bagay ganyan mahabigan ni pang ano yan alam mo, ginagawa dito sa mga, lalo mga communist countries, ayan, mga ganyan ang mga tono nung mga music pampropaganda. Ayan yung parang international ba? International song. Mga ganda ng mga kanta ng mga mga China, Russia, Vietnam. Ayan, medyo pamarcha. Ayan. So anyway, magandang umaga Pilipinas. Ako po si Deo Macalma at ngayong araw ng Lunes, marami tayong pag-usapan, talakayan. Marami tayong balita dito sa ating damdaming bayan. May tigil pasada pala ang mga taga Manibela at Piston. At siyempre talagang di matapos-tapos yung issue ng Pogo, yung sa Bamban Tarlac, abay
May nakausap tayong taga Porac, Pampanga, mahibigan. Itong si pangalan ba nun? Si Reyna Manarang. Ayan. At saka itong si Tricia Galang. Abay, yung palang yung pala sa mga hindi po taga Tarlac at taga Bambanda, taga Porac at taga Bamban. Magkadugtong lang pala yung magkadikit na bayan pala mahawigan yung Bamban na Tarlac at saka Porac, Pampanga, ha? Abay, boundary pala yun mga kuya, mga ateng, kaya sabi tuloy yung mga na-discovering tunnel dyan, ha? Hindi kaya underground, hindi kaya magdudugtong ang yung mga pogo operations diyan sa Bamban na Tarlac at doon sa Porac, Pampanga. Talaga, ha? Mukhang inspired sila kay El Chapo. Talaga malupit, ha? Pero eto po, mahibigan, ha? Abay, para sa mga nagpupunta dito sa Pasay, MOA, ayan, Mall of Asia. Abay, tinatawag nga pala natin si Mayor Amy Rubiano, ha? Abay, Mayora, pakisilip nga itong mga operation ng mga Chinese diyan sa MetLife. Yung pong yung nadadaan po ng Makapagal Boulevard, mahibigan. Yung MetLife, yung corner ng Makapagal at EDSA Extension, yung katapat lamang ng McDonald's at Uniqlo, ha? Abay, may mga operations pala dyan ang mga Chinese. Kaya pala ang dami mga Chinese dyan, mahibigan, ha? Abay, may mga sarili silang nightclub dyan. Exclusive, ha? Exclusive sa mga Chinese. At meron pang, sino nga bang police chief ng Pasay ngayon? Abay, meron pang isang sinasabi na ating bubit dyan sa may malapit din sa Makapagal. Abay, meron isang prostitution dyan, ha? Ha? Abay, in the guise of massage parlor. Pero may nangyayaring dyan, ha? Carnal knowledge sa mga therapist, ha? Pero ang kanilang mga kliyente dyan, Mayor Rubiano, abay, puro mga Chinese. Pagka piliw ka, hindi ka pwedeng papasukin dyan. Abay, siguro, Mayor, pacheck nga po ang mga ito sa ating police chief sa Pasay, ha? Bakit may mga ganyang aktibidad dyan? Abay, nawala na yung bansag na Sin City ang Pasay City. Abay, bumabalik na naman yata ang tawag na Sin City ang Pasay City. Sandali lamang, Let Narciso, ano bang schedule ng Pangulong Marcos ngayon? Abay, kinanta ba yung sa Malacanang yung wala bang flag racing sa Malacanang? Kinanta na ba yung bagong Pilipinas hymn, ha? At bagong panunumpa sa Pilipinas. Eto nga pala, ha? Abay, sabi na isang bubit natin, mga kuyang, ha? Abay, mga misis, abay, yung mga residente sa isang exclusive village dito sa Metro Manila. Abay, maglulunsad na po ng people power, ha? Hala. Maglulunsad ng people power laban sa mga pogo at armed bodyguards ng mga Chinese officials na nakatira na dun sa kanilang exclusive subdivision. Aba, magugulat ka nga naman pagka ganyan, abay, biglang magulat ka, kapitbahay mo, ha? Abay, ang dami mga bodyguard. Buti man lang sana kung ang kapitbahay malaman mo, anak ni Gokong Wei yan, ha? Anak ni Lucio Tan yan, ayan, anak ni Henry Tan yan. Pero kung makita mo, mahabigan ni Chinese na hindi marunong mag-English, ha? Hindi marunong mag-Tagalog, pagkatapos sandamakmak ang mga bodyguards General Marbil, sir, abay, magugulat ka na, kakabahan ka na. Ayan,
Kaya yung pong mga residente na isang exclusive village dito sa Metro Manila, ayan, naku, PP full power. Pero siguro dapat responsibility ito ng Homeowners Association, yung mga opisyal dyan. Dapat na-check nila kung sino-sino yung mga nagre-renta o kaya bumibili ng mga bahay na gumagamit ng mga dami. Pagkatapos andyan, ha? Yung pala yung mga isang bahay, abay, ang dami-dami mga nakatira, ha? Yung pala ay pogo operation na pala yun. Daming bayan. Sandali lamang at asan si Sherwin? Nasa Caloocan, nasa Grace Park, ha? Abay, hindi pa naubos yung pang-aginaldo mo dyan, Sherwin. Pero sandali lamang, alamin muna natin ang latest mula sa Malacanang. Nasaan ba ang Pangulong Marcos ngayon? Ang Pangulong BBM, at DJ Cagayan Valley Apo, ha? Nasa Isabela para sa iba't ibang aktibidad. Mamimigay ba ng ayuda dyan? Tulad sa pinamigay doon sa Davao. Aris number 14, Let Narciso please come in. Miss Let. Lakay, 4 na magkakasunod na aktibidad ang dadaluhan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa lalawigan ng Isabela ngayong araw. Una ay ang inaugurasyon ng Kabaruan Solar Pump Irrigation Project sa bayan ng Quirino. Bahagi ang proyekto ng inisyatiba ng administrasyon sa pamagitan ng National Irrigation Administration para mapalakas pa ang sektor ng agrikultura gamit ang renewable energy. Mula Quirino, didiretso ang Pangulo sa isang kampo ng militar para bisitahin at kumustahin ang tropa ng mga sundalo sa Damu. Sunod nitong sasaksihan ang pirmahan ng kasunduan sa pamagitan ng NGCP at ShareDC para sa Isabela Ground-Mounted Solar Project na gagawin sa Ilagan City. At para sa kanyang huling aktibidad sa lalawigan, muling pangungunahan ni PBBM ang pamamahagi ng tulong sa mga magsasaka at mangingisda. Samantala, Lakay, inawit na rin ang Bagong Pilipinas Hymn at binigkas ang panata sa Bagong Pilipinas sa flag raising ceremony ng Presidential Communications Office sa Malacanang. Lakay? Ayan ba yan? Pahinga natin. Parang medyo matamlay yata yung marcha niya, ha? Kumpara dun sa unang version ni Apo Perdi. Ayan, at asan yung andyan ba ang Pangulo pa o mga taga-PCO, sina Secretary Cheloy? PCO yan, Lakay. Di ko marinig kanta. Ayan. Let. Yes, Lakay. Okay na, ayan na. Parang yung intro, parang tayo na sa Antipolo. yan din lang yung unang ganun ba? Kasi bago yung memo, Lakay, pinapatugtog sa mga events ni Presidente pag parating na siya. At saka pakisabi nung musical director niya na medyo bawasan yung background music, natatabunan yung yung lyrics, yung kumakanta. Oo, di masyadong maintindihan, ha. Hinaan yung background music, masyado yata nga malakas. Anyway, so yan, sinimula na nga sa... Teka, sino bang kumanta niyan? Dapat kumakanta niyan yung ala Lea Salonga, mga ganyan. Wala pang sagot ang PCO. Tinatanong namin yan kahapon. Oo, wala pang sagot. Dapat yung mga batikan natin mga singer o kaya mabuhay singers. Ayan, Lea Salonga. Sino ba yung Monique Wilson ba yun? Yung mga gumanap sa Miss Saigon. Ayan, dapat ganun mga kalibre. Oo, para yung singer pa lang may dating na. Di ba? Alamin natin, Lakay, kung sino ang umawit niyan. Ayan, okay. Sige. So ipinatupad na rin yata sa ibang government agencies, sa DepEd kaya, ha? Abay, sisimulan na ba ni Secretary Inday, Vice President Sara Duterte Carpio?
Oh, ayan, malaman natin lakay kasi ngayong Lunes ang di ba, flag raising ceremony at Biyernes na ulit. Okay. Sige, maraming salamat, Miss Let. Nasa Isabela ka rin ba ngayon? Wala lakay. Hindi, ba't di ka sumama? Pero maghapon doon si Presidente. Abay, kaya lang wala yata ako narinig na mamimigyan ng titulo ng lupa tulad sa Davao. Wala sa Isabela lakay, wala pa sa Isabela. Wala pa sa Isabela. Presidential assistance lakay, tulong sa mga magsasaka at mangingisda. Ayan, in fairness, mainam din yung umiikot ang presidente. Alam mo, malaking bagay sa ating mga kababayan na masilayan lang ang presidente ang pupunta sa inyong bayan. Abay, malaking karangalan yun. Si presidente, ha? Nakarating dito sa amin sa maliit na bayan. Ayan, at least nararamdaman ng presensya ng Pangulo. Alam mo lakay, nangyari yan nung sa Tawi-Tawi siya pumunta. So ito talaga yung pasasalamat nung gobernador. Actually, sinasabi niya yung mapuntahan sila ay malaking bagay na yung mabigyan sila ng oras na isang maliit na lugar lang sila, dulo ng Pilipinas, pero pinuntahan ng presidente tapos may bit-bit pa na tulong. Talaga namang na-appreciate nila yun ng sobra. Mukhang first time yata may pumuntang presidente sa Tawi-Tawi. Oo, lakay. Ayan, ganyan mga kailangan natin para ramdam natin ang liderato ng presidente. Ayan. Lakay. At sinasabi nga niya, para alam niya mismo kung ano yung mga kailangan sa lugar na yun, o kung mayroong mga proyekto na nadidelay, anong dahilan, bakit hindi pa natatapos, para mabilis yung aksyon ng gobyerno. Tsaka dati naman naging gobernador ang Pangulong Marcos. Ayan, kongresista. Ayan, senador. So, para at least malaman niya kung ano talaga yung nangyayari sa ground, ika nga. Malakay. Yan yung gustong mangyari ni PBB. Okay. Maraming salamat, Miss Let. Good morning, Lakay. Balik sa'yo. Damdamin Bayan. Maraming salamat, Miss Let mula sa Malacanang. Sandali lamang, Sherwin. Sandali lamang, Mr. Mara Balbuena ng Manibela. Abay, talaga namang tuloy pa rin ang protesta ng mga jeepney drivers natin. Pero nakapag-break na po ba kayo mga kuya, ha? O maaga pa, ha? Ayan. Pero kung magre-relax kayo mamaya, abay, sabayan ang break time ng malamig na RC Cola Mega. Itong RC Mega, may sarap na babalik-balikan. Affordable, 24 pesos ang SRP. At ang damdaming bayan, kasama na ang break time, sarap ng RC Mega. 24 pesos lamang ang SRP. Damdamin Bayan. Oras sa Mr. Fred Yao, Mr. Cesar Lee, sandali lamang Mara Balbuena. Oras ganap ng alas 8. Oy, Chief Justice Alex Jesmundo, ha? Alam mo, hindi kumpleto ang time check natin sa umaga pag di natin nababate ang Chief Justice Alex Jesmundo na tinatawagan din ating mga kababayan na dapat bantayan din ang mga judges. Ayan, lalo mga nag-i-issue ng sandali lamang kamo si Mar. Ayan, ha? Yung pagsasalita niya, tumigil lang para. Tumigil. O sige, Mar Balbuena, teka muna. Yung oras muna doon sa relo ni Justice Alex Jesmundo. Oras sa CJ, alas 8:28. Ayan, Mar Balbuena, ayan, ba't tuloy po ang welcome na naman ng mga jeepney drivers? Sir Teo, good morning po. Ay, good morning, pare Koy. Lagi po tayong napag-iinitan sa kalsada dahil unconsolidated tayo. Kahit wala naman pong ganong violation, pinag-uuhuli po itong ating mga kasamahan, pinabaklasan ng plaka. Sana, itong welcome po namin ngayon, protesta namin ngayong araw, ang pagtigil pasada po hanggang sa araw ng kalayaan dahil wala talaga tayong kalayaan makapaghanap buhay. Sana po magkaroon ng awa ang ating Pangulo na tayo po ay huwag mawalan ng hanap buhay at makapagpatuloy pa sa ating pamamasada. Abay, tama yan, Mar. Lalo na ngayon, ang report natin last week, dumami ang bilang ng walang trabaho, unemployed at underemployed. Pagkatapos kung kayo mawalan ng hanap buhay, abay dagdag pahirap pa sa ating mga bayan at sa mga hanay ng mga drivers, operators. Tama po kayo, Sir Deo, na dapat ang gobyerno ang gumagawa ng hanap buhay para sa kanyang mamamayan. Ang nakikita natin ngayon, Sir Deo, ay
magtatanggal pa ng kabuhayan sa ating mga kapwa drivers at operators. Mhm. Nakakalungkot na pangyayari na dahil lamang sa ego ng mga nakaupo sa poder na ayaw magpatalo sa tingin nila natatapa. Ayan, tama ka. Pagiging, Tama ka, Mar. nasa power nila. Ayan, Ayaw po nilang pagbigyan itong ating mga kasamaan, itong ating mga kahilingan. Tama ka, Mar, ayaw magpatalo. Ayan, kahit na siyempre, mga opisyal kami, hindi naman isipin yung mga ganun. Kung nasa tama naman, karapatan din ng hanay ng mga operator sa drivers, dapat mag-giveaway din kung kinakailangan. Yan ang trabaho rin ng opisyal ng gobyerno. Alamin ang problema ng ating mga kababayan. Ayusin. Yun na po, Sir Deo, nakakalungkot talaga na parang masaya pa sila na may mga mawawalan ng trabaho para lang masabi na nagtagumpay sila at hindi sila natalo at silang mga nakaupo dyan sa kanilang mga posisyon ay makapangyarihan sila. Yan ang gusto lang nilang mapatunayan, hindi po yung hanap buhay at welfare po ng taong bayan ang tinitignan po nila. At saka isa pa, ayan, sa halip na tulungan natin mahaba yung mga negosyante, ayan, katulad na lamang si Mr. Francisco, di ba? Abay, ang ganda-ganda ng mga prototype ng mga jeepney na modern jeepney, ayan, susunod sa kagustuhan ng LTFRB, DOTR. Pero mukhang hindi pinapansin ang gawang Pinoy. Samantalang ito ay subok na. Yung mga sarap Francisco Motors na mas mura ng hamak. Halos mas mura yata ng doble kasi yung mga binibili natin sa China, Mar. Oo nga po, Sir Teo, na kung alin yung mura, matibay at subok ng matatag, na ilang dekada nating ginagamit, ayaw nila dahil mura. Bakit? Hindi po dahil hindi po hindi compliant, kundi dahil mura. Ano po kaya, Sir Deo, ang palagay natin dito? Prangkahan natin, diretsahan. Walang komisyon kasi sa mga taga-gawa ng Francisco Motors sa Sarao. Kumpara dun sa bibilhin dun sa China. Prangkahan na tayo, diretsahan na tayo. Huwag natin paligoy-ligoy pa. Isipin mo, komisyon, hinahabol nila yung sarili nating gawa. Lalo na kung may subsidiya, hindi ito. Sabihin na natin, 1 milyon na ang presyo po nito. Pero ikumpara mo doon sa gawang China na halos 3 milyon. Sa mga jeepney po, 2.8 milyon. Sa mga UB Express, 3 milyon to 3.2 milyon. Baliw na baliw po sila sa consolidation kasi nga naman kung ganong kalaki ang presyo, tapos minimum kagad ay 15, diba po talaga ang kanilang mga pulsa, Sir Deo. Yan, parang sa mga kontrata lang yan, yung TOR kung tawagin, sila ang nagdidikta ng term of reference. Anyway, siguro dapat malaman ito ng Malacanang ang Pangulong Marcos at siguro pag-isipan din mabuti ni Secretary Jimmy Bautista ito. Opo, ang parating nga po sa ating Pangulo, ayaw dati ng modernization. In fact, Sir Deo, dala-dala namin parati yung mga prototype na ginawa natin na gawang Pinoy, yung malikhaing sining ng Pinoy, yung ating kultura, dala-dala natin, reliable na tayo lang ang meron nito, mura, bakit hindi po ito ang tinitignan at aprobahan? Okay, Mara, so kahit pinaghuli na kayo, tuloy pa rin ang pasada ng inyong grupo sa Manibela at Piston at iba pang grupo. Opo, Sir Deo, kasi ang ating may kanya-kanya tayong kaldero, ano naman ang isasaing ng mga kasamahan natin, yung mga drivers at operator na to, kung wala na pong hanap buhay at pagkakakitaan. Nako, eto't magpapasukan pa. Ayan, enrollment na naman. Paano yung mga anak natin? Hindi ko po na maintindihan kung nilagay pa nila ang sarili nila sa gobyerno para pahirapan ng taong bayan, para tanggalan ng kabuhayan, o para magsilbi sa bayan ng walang tinitig ng posisyon. Okay, maraming salamat, Mar. Mabuhay ang mga jeepney drivers, mabuhay ang mga jeepney operators. Maraming salamat po, mabuhay po kayo, Sir Deo. Mara Balbuena, ang presidente ng grupong Manibela. Damdamin Bayan. Oras Justice Romy Barsa, PJ, alas 8:34.
rektang sagot sa rektang tanong, ha? Yes. Pero alam mo kung ano pang rekta ang gusto ng ating mga taga-pakinig. Ano lakay? Siyempre, ang pinakabagong programa sa DZRH, Rekta. Aba. Agenda ng masa. Ayan. May plugging ka lang kaya. Tuwing Sabado yan, alas 6 ng gabi dito, ha? Ayan, nagsanib persa ang mga eksperto sa edukasyon, trabaho, batas, food security, at agrikultura. Abay, sino-sino? Abay, nariyan si Bam Aquino, Sheila Jokno at Kiko Pangilinan Cuneta. Ayan. Pangilinan lang. Pangilinan lang. Siguradong siksik na siksik sa talakayan at pagbabahagi ng kaalaman ng programang nakatutok sa mga isyong malapit sa puso ng masa. Rekta. Abay, Senator Kiko, ha? Isama mo si Xiawi. Daming Bayan. Oras, Sister L. It's 8:40. Ay, good morning, Sister Good L. morning, Lakay. I missed you. Oo nga, Ayan, na-miss na-miss kita. kita. At dahil na-miss kita, machi-machi tayo today. Oo Tingnan mo nga, yung no? caller natin. Hindi naman tayo nag-usap eh. Ba't ka gumagaya? Hindi Ayan. kita Lakay, una akong dumating. Para tayong kakanta nito, ha? Para tayong sasayaw. Meron ba tayong choreo? Matutuwa naman si pare Manding Bakar at si Philip Salvador at si Bongo. Ay, pero good morning, Lakay. Diyos marahay na aga sa gabos ng mga Bicolano. Ayan, last week kasi Lakay, nandyan ako sa may Legazpi. Aha. Andyan sa may Casablanca Convention Center. At binabati ko lahat ng mga taga-media. Nandyan Lakay, napakarami. Pero may mga, sandali lamang, dyan. bago natin sila batiin, Sister El. At siyempre, kailangan ni give love on Naman. Monday everyday. Dapat may pamasko lagi. Ando na si Ninong Sherwin Alfaro sa ating DZRA sa Malakas Aguinaldo promo. At meron na siyang bibigyan ng limpak-limpak na Aguinaldo. Ninong Sherwin sa ating DZRA sa Malakas Aguinaldo promo. Dahil 85 taon na ang kauna-unahan sa Pilipinas at ang MBC, mas gumanda na, mas pinalakas at mas pinalawak pa ang pamimigay ng ating papremyo. Ito ang DZRH Mas Malakas Promo, kung saan pag naabutan namin kayong malakasang nakikinig o nanonood sa DZRH ay mananalo ka ng instant 1,000 pesos at may kasama pang grocery bag ng DZRH. So ano pang hinihintay ninyo? Tutok na sa nangunguna kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ang days before Christmas, Sister L? 198 Wow. days na lang, Lakay. Kala mo ba? Pasko na. Last week, 200 pa. Ngayon, 198 days na lang. Ganun kabilis ang araw. Bilis naman ng panahon, ano, ha? Pero alamin mo natin sino ang maswerteng inaanak nabibigyan ng regalo ni Ninong Sherwin. Aba, dyan pala sa malapitan na country sa Caloocan. Ninong Sherwin Alfaro, please come in. Ninong, Santa Claus. Yes, Lakay, dito sa barangay 122 sa Grace Park, Caloocan, naniniwala sila sa kasabihan na no parking, to away. Yan. Akala ko it is better to give than to receive. Ang bira ka, parking pala yan. Sige. Ay, teka muna, nasa maayos bang parkingan yung mobile natin? Baka hatakin yan, ha? Baka mato. Pero, eto dito nakaparking, Lakay. Ito talagang totoong nakatutok. Dito pumaparada. Si Kuya. Makinig. Ayun, Lakay, yung kanyang radyo, ayun ang malakas na papakinggan dito sa kalsada. Wow. Pangalan niyo po? Enrico Garcia. Si Tatay Enrico, palagi ko kayo naka-tune in sa DZRH. Parati ko naka-tune in dyan. Isa madaling araw pa lang yung alas 3, yung babae at lalaki, hindi ko matandaan kasi. Si Romel, tsaka si Kisses. Oo. Yung pang alas 4, alas 5,
alas 6. Nako. Ang alas 6, Sinapole, na Palmones. Si Kong Angel Palmones. Hindi na pula-pules, Palmones. Anthony Aberna. Mm-mm. Ayun. Anthony Taberna po, hindi Aberna. pa Aberna. Pinagpalit-palit mga pangalan nito. Nirambol ni Kuya Pero Tatay nakikinig si Oo, Tata, hindi alam na matandaan niya. yung mga pangalan. Ngayon alas 8, sino paboritong announcer? Si Deo Macalma. Ayun, Wow. tama. Tumakto. Alam mo, magbabago rin ang apelido eh. Akala ko, Si Deo Macalma. Eto, bigyan na natin. bigyan mo ng aginaldo si Kuya. Maraming salamat. Ayan, Deo Macalma. Ayan, Kuya, yung regalo namin sa inyo, kahit ibabad mo sa tubig yan, di mababasa yan, ha? Ayan, ipakita mo nga, Sherwin, ayan, yung bagong-bago imprenta mula sa Central Bank yan. Ayan, tignan mo lang kayo, ang lutong-lutong yan. Pagkalutong-lutong yan. Pwede pang-ahit ni Kuya Enrico. Ayan. Laki, pag, alam mo yung usong-usong ngayon, yung pinangatastas, pwedeng pantastas yan eh. Ganun ba? Siyempre, bigyan mo pa ng vitamin C, Kuya Enrico, para lalong lumakas. Wala pa tayong vitamin ilakay, pero meron tayong vitamin RC. Yan o. Yun. At dito rin vitamins. Ba't di mo kinuha doon sa kwarto ko yung Oh, vitamins? sayang walang vitamins. Oo. Meron na pala kayo sa kwarto. Meron na pala kayo, di nakuha, sayang pa. Babalikan natin next time. Pero meron ka rin diesel. Pero yung sado mo lang medyo nangungapas. Papopogiin ka namin gamit ang diesel t-shirt. Yan ha, susot yan tatay. Hayaan mo na yung sando ni Tatay. Gusto makita yung muscle niya tsaka mga abs. Pero lalaki pa lalo yung abs mo. Tatay, kapag pinahin mo yung laman itong DZRH Grocery. Maraming salamat. Nagreklamo na ngayon. Mabigat daw. Kunin ko na ko. Kasi pababa ko na to. Mabigat, baka bumagsak. Anak ka ng bote na RC. Anong sasabi na po? Maraming salamat sa DCRH at sa inyong mga taga-DCRH. Ayan. Maraming salamat din po sa inyo dahil sa inyong patuloy na Pagsubaybay. sa DCRH. Pagtitiwala. Daling lumalakas po. Okay, maraming salamat din talaga. Okay. Maraming salamat, Kuya. Ayan, ingat po kayo, palakas po kayo. Ayan, yung muscle nyo, Kuya, palakasin nyo pa yan. At saka yung abs po ninyo, ha? Ayan. Langiti. Kulang na sa ngiti ni tatay. Kulang ang ngipin. Piso itong pang itaas. Edi, bigyan natin ng ngipin. Pasukatan natin yan, ha? Kaya sa mga nais mo namin ng 1,000 pesos sumutok lang sa DZRH. Baka kayo na susunod nating winner sa DZRH Mas Malakas promo. Ours number 6, Sherwin Bata Alfaro. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo. Pilipino. Ba? Maraming salamat, Kuya Enrico, dyan sa Grace Park, Caloocan. Maraming salamat, Ninong Sherwin. Babalikan po natin ang mga reports. Ano ba ang latest sa Senado, Raymond? Ha? Tuloy pa ba ang hearing kay Mayor Alice Guo? Ha? At, Nag-executive session na sila lakay, di ba? Oo, ayan. At siguro Chief Justice Alex Jesmundo, ha? Baka pwedeng paalalahanan din natin ang mga members ng judiciary, lan po yung mga ilang judges dyan na ingat naman sa pag-i-issue ng mga TRO. Yung hindi na mga halatang for sale. Meron na din lakay. Nako. Abay, kung kailan i-issue yung mga taga-PAOK, saka biglang naglabas na biglang may restraining order. Within 1 day lang yata. Ano naman yun lakay? Bicol Express. O nga, Bicol Express, ha? Ayan. Pero sandali lamang, ikwento mo nga kung ano nangyari sa Bicol, ha?
Anong ginawa sa ni Senator Bongo at saka ni Grabe naman sa anong Philip Eh, Salvador? Ha? Hindi kasi lakay, At alam mo, Diyan Andre Dizon, pinaglaruan ka daw dun sa... Nag-MC ka lang dun pinaglaruan ka na dun. hindi naman ako yung naglaro lang, hindi biro lang. Pero siya, batiin natin lakay kasi mga nanonood at nakikinig talaga sila sa atin, lalo na ang dyan sa Camp of Simeon Ola, ang PNP Region 5 lakay, talagang nakatutok sa atin pala ang TV nila. Talaga. Oo. At kahapon nandyan tayo sa, kahit linggo pala ito si General Dizon lakay, nagtatrabaho. At Talaga. yung mga taga Bicol Press Club, batiin ko lang si Mike Haushan, Peter N. Sisa, Nino Luces, at of course si Ruel Saldico, mga kasama ko dyan kahapon lakay. And lakay ba ang Philip Salvador pala? Avid listener ng Damdaming Abay, Bayan. siyempre naman. Batiin At mo yung si- kanyang wife, ayan, shout out po si kay Mrs. Mrs. Salvador. Hindi ko kilala ang Mrs. pero Mrs. Salvador, and of course kay Sir Philip Salvador na abalakay idol daw pala niya tayo, nanonood siya. Maraming salamat po, Oo. ma'am. Anong pangalan ni Mrs.? Hindi ko kilala ang wife ni... Pero hindi naman Crisanta, ha? Hindi na. And of course, si Senator Bongo, nandun din Ay. kahapon. Senator Mark Villar lakay nandun din sa event. Ayan. Oo. Lakas talaga ni Ruel Saldico. Mga big time, yung mga bisita nila dyan sa Bicol. Oo, ha? lakay. At ikaw ay may pa-video message doon. Aba, nagulat ako. Ang GM Melquiades Robles, may pa-video Andun din? message Ah, din. meron din? Oo. At Aba. of course, si attorney, ang PAW Chief, si Persida Persida Rueda Rueda Acosta Acosta. ay meron din. Ayan. Ano naman lakay, yung event ay dialohan ng mga estudyante at mga kabataan. Ayan, youth leaders. Yes. Ayan, pag-asa ng bayan. Maraming salamat, Senator Bongo, Senator Mark Villar, Idol, Philip Salvador. Long time no see, sir. Ha? Idol pala. Sabi ko nga sa kanya lakay, huwag po kayong mag-alala, pinapanood din namin luma yung pelikula. Premiado yan. Alaga ni Lino Broca nung araw yan. Talaga, ha? lakay. Pinasikat ng the late director Lino Broca. Ayan. Pagka hinawakan ni Lino Broca noon, talagang sisikat ka talaga, ha? At gagaling katulad ni Philip Salvador at Bembol Rocco. Ayan. Nora Honor. Mga kabatch yata ni Senator Lito Lapid eh. Ayan. Si Senator Lito, iba naman yun. Iba ba yan? Pero magkakaedad ba sila lakay? Carlo J. Caparas yata. Ay, Senator Lito, lapid-lapid. Good morning, sir. Good morning po. At napakahalaga po ang marunong tayong pumili talaga, ha? Gaya ng makapareha sa buhay, sa karir, sa mga kaibigan, at sa mga ibobotong lingkod bayan. Maging sa pagbili ng gamot, para value for money ang ating mga gastos. Affordable man ang mga generic medicines, pero hindi naman pare-pareho ang mga ito. Kapag may reseta ang doktor, piliin ang Rhea Generics. Nakipag-partner ang Rhea Generics sa mga malalaking pharmaceutical companies sa mundo para gumawa ng mga world-class na mga gamot sa parehong pasilidad at bansa, kung saan din mismong ginagawa ang kanilang makilalang branded medicines. Kaya pareho ang bisa at kalidad, pero sa abot kayang halaga. Yan ang maganda dyan, ha? Ang Rhea Generics po ay gawa ng Pfizer, Viatris, Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Fresenius Kabi, AstraZeneca, OEP Philippines, Landbank at Boehringer Ingelheim. Tandaan, kapag may reseta ang doktor, piliin ang Rhea Generics. Dalhin lamang po ang mareseta sa Mercury Drug. Rhea Generics, tunay na world-class ang kalidad at sa abot kayang halaga. If symptoms persist, consult your doctor. Daming Bayan. Oras, Sister L. It's 8:52. Oras, Sister L. 8:57, Tita Ems na ano ako sa'yo, na-distract. Standby, Raymond Dadpaas. Ano ang latest sa Senado? Oy, congratulations nga pala kay sandali ng mga Mama Michelle, ha? I-congratulate natin itong si General Kumigad. Ayan.
ang chief ng PNP HPG. Alam mo kung bakit? Bakit, Lakay? Abay, siya mismo ang nanguna dun sa pag-aresto dun sa police colonel, Sister L. Lakay. Na sangkot sa rentangay carnapping modus. Grabe. Oo, ayan. Mga ganyan. Grabe yung mga nasasangkot ngayon, Lakay. Hindi nila ordinaryong tao. Oo nga, at saka ano to, mantakin mo kernel, ha? Yes, oo. Ang taas ng sweldo sumasaw-saw pa sa mga ganyang ang Maling sindikato. gawain. Oo. Pero alam po niyo mahabigan alam niyo po ba yung tinatawag na Sister L, yung IBS, IBS. in building solutions. Ayan. Alam mo ang Globe Telecom ay meron tayong liliwanagin nga kung ano ba itong pakulo nila sa Globe. Ay, oo, Magpapatas Lakay. nga ba ito ng fees sa mga connectivity infrastructure at syempre yung gamit natin, di ba? Facilities natin, ayan, telco facilities, nasa ating linya ang Vice President ng SLIMS Department Site Life Cycle Management Services ng Globe Telecom, si Miss Michelle Ora Plata. Ayan, parang pelikula yun. Parang iba yung, Lakay. Ora Ora Plata. lang, hindi plata. Hanggang ora lang tayo. Ora Plata. Ora Plata mata. Naalala ko kasi magandang pelikula ito ni Lino Brocay, Ora Plata. Ha? Alam mo kung bakit di ko ba kalimutan yan? Bakit, Lakay? Abay, Ora Plata. Tama, si Philip Salvador Philip yata ang bida Salvador rito. ba? Ha? Oo. At alam mo, di ko ba kalimutan dito dahil malaki ang talent fee. Dr. Joe Taruk, reporter siya doon, ha? Ay, talaga ba, Lakay? Reporter ang Joe Taruk doon sa Ora Plata. Ayan. Sabi ko, pre, magkano ang talent fee mo? Basta malaki. Lino Broca yata yan. Pero hindi yan ang pag-usapan natin. Ma'am Michelle Ora, good morning. Good morning. Good morning, Deo and Elaine at sa mga tagapakinig ng programa nyo. Naku, sayang wala na si Director Lino Broca. Baka pagka nakita si Ma'am Michelle, gawin din artista ito. Ayan. Okay, Ma'am Michelle, ano nga ba itong ang pangunahing dahilan kung bakit ang Globe, meron kayo tinutulak na pagtatanggal sa singil sa upa para sa in-building solution. Sa bagay, maganda ito kung pagtatanggal ng renta, edi mumura ang mga fees, serbisyo. Ayan. Anong dahilan, Mama? Dahil magpapasko ba? Kaya ito ay pamasko na sa mga mga subscribers ninyo? Hindi lang para sa Pasko to, kundi all year round, Sir Deo, no? So, naniniwala kami sa Globe na dapat hindi na sinisingil ang mga telco ng lease fees or upa pag naglalagay tayo ng mga in-building solutions or ang tinatawag natin yung picocells, indoor antenna sa mga gusali, sa loob ng gusali, mga malls, mga office buildings. Wow. Ang connectivity sa mga araw na to ay importante, no? Para sa atin lahat. Ito ay tinuturing na dapat na basic service, parang tubig at kuryente, na kailangan natin sa pang-araw-araw na buhay. So, kung nasa trabaho ka man, kailangan mo ng connectivity. Or kung kunyari mag-online class ka, kailangan mo may connectivity. Or mga financial transactions para sa mga businessman natin, kailangan nila ng connectivity. So, ito ay kailangan ng mga may-ari ng mga gusali, property developers, kailangan to ng mga tenants at customers. Imagine, papasok ka sa isang mall, wala kang signal, di ba, Deo? Tama po. So, parang ada siyang tubig at kuryente. Naalala ko minsan may nakasabay ko dun sa 7-Eleven, binibili, nabuksan na yung binili, kinakain na niya. Wala siyang cash. Kailangan mag-Gcash. Yung Gcash niya hindi Kasi walang internet. Mahina siguro ang signal sa lugar na yon. Kaya nga po. So, paano niya nabayaran, Lakay? Paano nga ba?
Meron din yata siyang pera. Ayan. Anyway, so mabuti ano po ang epekto ma'am ng mataas na lease sa pagpapalawig ng mga ganitong connectivity infrastructure? Oo. Siyempre, pag dinadagdagan yung lease or china-charge ang mga telco providers ng UPA, pag naglagay tayo ng Pico cells sa loob ng mga buildings, Pico cells. this adds up to our OPEX, no? Siyempre, tapos yung cost to deliver the service, mas mahal. Kaya yan yung isang nagiging reason natin kung bakit gusto man nating mapababa ang cost ng internet. Any addition to cost of delivering services, may epekto yon sa consumer, 'di ba? So, kung aalisin ng mga upa na 'to, pwede nating gamitin yung budget na 'yan para ipa-improve natin ang indoor signal sa mga buildings. Ayan na, siyempre, Ma'am Michelle, yung mga nagpaparenta hanggat maaari ayaw nila dahil siyempre dagdag kita sa kanila yan, ano ha? Ano ang ginagawa po niyo para makumbinsi itong mga property developers na alisin na yung upa para sa indoor telco facilities? Anong kapalit naman nito? May ex-deal ba sa kanila? Ayan, para gumandaan yung serbisyo sa inyong mga customer clients sa Globe. Oo, marami tayong mga ginagawang activities at pag-uugnayan sa mga property developers para i-explain sa kanila bakit hindi kailangan na mag-charge ng lease, no? Kasi pag naglagay tayo ng indoor facility or antenna, Pico cells ang tawag natin dyan sa loob ng mga buildings, this is for their own good kasi magagamit ng mga customers nila at ng mga tenants nila. So marami tayong ginagawang workshops. Kinakausap natin sila for the purpose of gusto natin mag-master plan ahead of bago pa man ma-turn over ang units sa mga residents or kung sa mga tenants, nilalatagan na natin yan ng in-building solution or antenna. Apart from that, nakikipag-usap din tayo sa other stakeholders. We work closely with the ICT and ARTA at kasama na yung mga property owners, property developers para pag-usapan paano pa ba natin pagandahin at palawakin ang internet connectivity sa buong bansa. Ma'am Michelle, aside po sa mga, ito po of course, sa mga, ito pong mga nilalagay natin na connectivity and sinusulong natin na maging free na nga saan ba po yung mga nilalagay ng Globe na mga PECO sites para naman po dun sa mga kaalaman ng publiko po? Sa mga probinsya po ba ma'am, mayroon po ba tayo? Kasi karamihan po sa kanila wala po. Oo. Pag sinabi nating in-building solutions or mga Pico cells, indoor antenna ito. Cells, opo. So nilalagay natin to sa loob ng mga malalaking gusali. Mga malls, Okay po. mga office buildings, corporate offices, hotels, hospitals. At the best way to put this is during construction, habang ginagawa pa lang yung building. Nahihirapan tayong, kasi pag nakatayo na, may nakatira na, mahirap na ho siyang ilatag. Magbabakbak kayo sa kisame, madidisrupt yung negosyo nila. So, challenging pag nakatayo na at may nakatira na. Imagine kung hospital yan, isasara mo ba isang wing para maglagay ka ng IBS, right? So, mahirap na siya ginagawa pag nakatayo na. So, mas maganda na pinaplano to at the very start. Kahit nasa drawing board pa lang, kinakausap na natin tong mga property developers. Okay po. Hindi ba pwede ma'am yung wala ba kayong yung mga disc parang gano'n ilalagay sa bubungan na ng rooftop, mga ganyan, wala bang ganung Oo. Meron din tayo, ang tawag nun mga outdoor towers yun, no? Outdoor cell sites. So yun nilalagay natin sa rooftop ng mga buildings para magbigay ng signal
signal around the area. Or minsan, ito ay isang lupa, no? Inuupahan natin yon. Yun, talagang inuupahan natin yon kasi ano yun ginagamit for public for public use. So naglalagay pa rin ho tayo, sir, ng mga macro cell sites ang tawag Ayun. natin doon. Sites. Magkano ba ma'am ang mga lease fees? Ayan. At ano ang magiging benepisyo naman para sa mga negosyo, mga customers kung tatanggalin na ang lease fees para sa mga sa in-building solutions? Oo. Kung wala ng mga lease fees, mas magaan na para sa telco ang paglagay ng mga indoor picocells sa mga buildings na yan, para mapalakas natin ang signal sa loob ng building. Ang savings na makukuha natin dito sa mga indoor fees na to or mga leases, gagamitin natin para makapagpatayo tayo ng other picocells in other buildings. Ma'am, ano po yung panawagan naman natin dun sa mga property developers at mga building owners pagdating sa lease fees? Oo. Para sa mga partners natin sa property development sector at yung mga building owners natin, nananawagan kami na sana you will be open to talking to us, mag-usap tayo, explain namin sa inyo ano ang pwede nating gawin para po mapalakas natin ang signal sa loob ng buildings nyo. And ito po ay win-win situation kasi pag nangyari ho yan, marami tayong mga customers kasi nagrereklamo na mahina ang signal, hindi nakakatawag, hindi naka-receive ng text dahil kailangan na po natin dagdagan ng capacity or additional antenna sa loob ng building. So sana mapag-usapan natin ng maigi how we can move forward para magawa na natin tong lease-free sa loob ng mga buildings. Okay, Mama Michelle, maraming salamat at magandang umaga po sa inyo. Thank you and good Salamat morning. din po. Thank you po, Good Ma'am morning. Michelle. Ayan, Miss Michelle Ora Plata. Ay, Ora lang. Lakay, ano pala yon? Ano? Oro, plata, mata. Oro ba yan? Oo. Akala ko Ora Gold, silver, death. Gold, silver, and death pala yun. Yes. Oro, Plata, mata. Mata is death. Yes. So, Spanish word pala yun, Lakay. Tsaka ang tagal na nung movie, 1982. Ayan. Sila Lakay, sila Sherry Hill, Joel Torre, Nora Honor, ang mga Di ba kasama cast. si Wala si Philip Idol Salvador. dyan? Yes, wala. Kaya ang director niya, Director Pique Galiaga. Pique Galiaga ba? Hindi ba si Yes. Lino Broca? Hindi Lakay. Nandun si si Sandy Andolong. Joe Tarok, di sinama dyan. Hindi ko nakita Lakay. Reporter siya dyan Laki-laki ng Na-extra talent, ba si Manong Joe Tarok dyan, Lakay? May kino-cover siya ang reporter Siya, dun tapos mayroong RH dito, nakachaleko, Lakay. Ayan, Wala. asan? The feeling ko lang, kasi di ba yung mga lumang reporter, Ano yan, oo. mayroong chaleko. Best, ayan. Iba naman yun. Iba ba yun? Tagus ng dugo naman kay Vilma Santos yan. Daming bayan. Babalikan natin lang pang mga reports. Sandali lang mga Noche Kakas. Standby, Raymond Dadpas. At i-congratulate na natin muli. Congratulations sa mga graduates. At siyempre, ang mga proud parents ng mga graduates. Lalo pagka gumagraduate na cum laude. Ayan, katulad nito si Cyrus Al Villanueva. Ano siya, Lakay? Magna cum laude. Wow. Bachelor of Arts and Communication. From the University of Santo Tomas. Yes, binabati ng kanyang proud tatay. Yes, si naman. Al Villanueva. Congratulations kay Cyrus and of course kay Tata Al. Ayan, galing-galing naman. Pagka ganyan ng mga anak, Talagang- matutuwa talaga ang tatay. Oo, Lakay,
worth it lahat ng pagod. Magkakatay ng baboy yan sa probinsya, kalabaw pa yan. Magtutumba ng baka. Oo. Itutumba yung baka after papabangunin. Kambing. At batiin din natin ang happy wedding anniversary kay Mar at Ani Urbano ng Mekawayan, Bulacan. At belated happy birthday kay Tess Solomon. Oy, Ma'am Tess! Belated happy birthday. Aba, birthday pala ni Atty. Rina Seco ngayon, ha? Happy birthday, Atty. Si Attorney Rina. Yes. Wow, Attorney. At happy birthday din kay Brad, ha? Kay Attorney Fidel Calban ng BIR. Abay, binabati ng mga Kapans at mga taga-Eagles. Ayan. At happy birthday din kay Beautiful Aishat ni Sheriff. Ay kuyang Sheriff June de la Cruz. Meg sa Gallego, parang Alex Garcia ng Leyte. From Antipolo with love mula kay Maring Lolit Garcia. Ba? At happy birthday din kay Benji Antioquia, ha? Ba? Abay, Walang paramdam? Oo nga, tagal lang din naririnig to, ha? Hindi na po si Benji Antioquia, ha? Kakandidato ba ito? Sa Rapido Lakay. Ganun Napapakinggan. ba? Hindi ko naririnig, eh. Ayan. Lito Labid, ay Lito, ha? Tolis, binabati ka ni Kaloy Pascual. At siyempre, binabati natin itong magaling na magaling na officer ito ni General Andre Dizon dyan Sino sa yan, Lakay? Bicol. Oh. Abay, si Kuyang Major Berusipul Juna Mago. Ayan. Oh. Happy birthday, Kuyang Juna Mago. Binabati ka ng mga taga TM Calo Masonic Lads. Kuyang Romel Lasaten, Eugene Tinaco. Oy, Pasa Master Kuyang Edwin Daes, Roger Torices at ang magaling na direktor, ayan, Kuyang Maning Rivera, ang gumawa ng commercial noon ng isang platitong mani. Oh. Kumusta ka na, Kuyang Maning Rivera, ha? Hindi ka na nagpaparamdam. Standby Nicole Lopez, standby Raymond, standby Noche Kakas. Oras, Sister L. 9:14. Ang oras ay hatid sa inyo ng Eto na ha. Anyari sa grabe itong mga Chinese sa multinational village, ano ha? Aba. Abay, marami tayong natatanggap ng mga complaint dyan. Yung ang dami-dami nila. Ano daw yan, Lakay? Di ba ang sinusulungan ng Senado na imbestigahan? Yes. Bakit napakarami ng Chinese nationals dyan? Oo, ang daming nabili mga bahay na Yes. properties. Tapos yung mga tinitirhang bahay, ang dami-dami nakatira, ha? Si Senator Win Gatchalian Lakay, nag-raise na siya ng concern dyan. Aha. At sinasabi niya nga na very alarming, tsaka suspicious, Lakay. Yes, yung at saka nandyan. kung mag-jogging parang dun sa Cagayan, platon-platon. Actually, may idadagdag na rin ako sa isang exclusive subdivision naman. Aba, iba naman yung kanilang gagawin, people power, ha? Aba, ano, magrarally sila sa bahay ng mga Chinese doon? Papasok? Hindi naman kayo makakapasok doon basta-basta. Hindi, taga-roon nga. Mga residente nga, Sister L. Oo. Teka muna, alam mo yung report ni Noche Kakas, ha? Update dun sa raid sa loob ng multinational village. Paranaque, abay, anong sabi ng presidente ng Homeowners Association na? Alam ba nila ang mga ito? Pagka ganyan, may mga permit dapat yan, ha? At dapat inaalam nila kung sino yung mga tumitira dyan, nagre-renta, at bumibili ng mga properties lang na pagka-foreigners. RH number 27, Noche Kakas, please come in. Noche. Lakay at Sister L, yung unang napaulat na Lakay ay mayroong Chinese militia dito sa loob ng multinational village sa Paranaque. At ngayon naman Lakay, kamakailan ay mayroon na namang mga Chinese nationals na nagtitingi-tingi, no? Nagtitinda, illegal yung mga pagtira dito sa loob sa multinational village. At kaugnay nga niya na Lakay, itong nakaraang Biyernes naman o madaling araw ng Sabado
ay meron naman pulis sa Quezon City ang nakadetain ngayon sa Parañaque Police Station. Bakit? Dahil ang sinasabi ay involved sa gun running lakay. At yung isang barangay tanod ng barangay Munok ay nakadetain din dahil matapos magpaputok ng shotgun. At bibigyan ng linaw ngayon. Shotgun? At tabi natin ang presidente ng Bodyguard? multinational India sa lakay. Yung presidente ng Multinational Village Homeowners Association na si yung presidente na si Julio Templo Nievo. Sir, live po tayo sa DCRH Worldwide. Kasama si Lakay Deo Macalma and Sister Elser. Magandang umaga po. Good morning, Mr. Ano po? Templo Nievo, Lakay. Ano na? Si Julio Templo Nievo. Julio Templo Nuevo. Ayan. Mr. Julio, sir, so ano po itong pulis na nagpuputok ng shotgun dyan? Residente po o nagsisilbing bodyguard ng mga Chinese nationals na nakatira po dyan sa multinational village? Ang report po sa akin na wala pong involved na as far as na report, walang involved na Chinese dito. Yung nagpaputok po ay yung executive officer ng barangay dito, ng barangay Moonwalk. Mm-hmm. Ang istorya po sa akin ng chief security officer ay merong kotse pumasok na walang sticker at eventually nasundan sa nag-aantay doon sa parte ng multinational. Nung luwag investigasyon, parang transaction na ang transaction na yung mga gun-running yata. Mm-hmm. Pero yung nasa yung nasa kotse pala operatiba ng Quezon City na pulis. Nung nalaman parang medyo nakahalata na pulis yung kausap nila. Tumawag yata doon sa parang XO nga nila, tapos saka nag-report sa Parañaque Police doon sa Presinto 6 na nakaka-cover ng Munok. Nangyari po sa gate, pumunta yung XO doon na sa main gate namin, humingi ng tulong doon sa mga gwardiya namin na harangin yung kotse sa paglabas. Tapos may dala-dala pong disabog, tapos nung dumating yung kotse, nung ayaw bumaba, nagpaputok. Yung mga operatiba pala, lumabas ng kotse, nakadapa na. Yun ang napabalitang misa na may nakabulag na raw na naparil. Wala pong involved total ng multinational doon. Kaya yung EXO po, nung dumating na yung mga pulis Parañaque, imitain siya. I think, sa pagkakaalam, po yung ginamit na baril, kung may lisensya o whatever. So, tapos yung dalawang pulis po yata na from Quezon City, ay medyo dinitain din siguro for further may mga nakuha daw na plaka pa ng kotse doon sa loob ng kotse dahil wala. Plaka ng kotse, parang saan niya gagamitin yun? Ano, involved sa karnaping? Tatlo po, hindi kami alam. Anyway, Mr. Julio, ayan, medyo nakababahala po yung ganyan. Pero ang mas concern po nung maraming residente dyan sa multinational village, yung pong biglang pagdami ng mga Chinese na meron ng mga tindahan. Di natin alam kung ito ay may mga permit, may lisensya. Ayan, ano pa talaga ang inyong nakikita? Reklamo po rin yung mga kababayan dyan sa multinational village, sir. Opo. Ang dami po ng Chinese dyan nung una, nagsimula po yung I think yung mga pugo ng 2018 pa, nung panahon nung dating namumuno dito na si Mr. Kakutan, si Arnel Kakutan. Tumabi po yan hanggang May 20, yung all over Parañaque naman ho yun hindi ko lang alam, I think all over the Philippines yun, na nagdagsaan yung pugo worker dito. Doon po sila dumami. Tapos nung after the pandemic, nag-taper down na sila kasi nung napasok kami 2022 as officer, nag-taper down na. At the same time, nung pumasok akong 2023 na halos yung mga I think yung pugong mga worker, yung mga kinukonvert yung bahay na dormitory, halos inalis ko na po yun sa jurisdiction dito, tinanggalan ko ng sticker, halos wala. Kung meron man po, minimal at hindi naman nila siguro tutulog. Pero meron po ditong mga family, na mga Finlander na
homeowner na sila, bumili ng mga bahay dito. Ngayon, under the name of a company. Ngayon, yun ang dami nila, cover nila. Yun ang ginagawa nila pala. Kasi nang paggawa ng bahay, gagawa po ng building, bibigyan namin ng permit, di ba? Opo. Sinecheck naman namin yung galing yung papeles nila sa kumpanya. So, galing sa tech, nandun po yung majority naman Pilipino, holder. Pero nakatira Chinese. Nakatira, obviously. Pero isang pamilya. Siyempre, alam niyo yan, pagka may mga bodyguard. Pero tayo sila, so far, ang sabi ko lang sa kanya, follow the rules. Ngayon, yung anti-dummy, hindi ko na po masaklawan yun. Yan may capacity and authority. Pero siguro dapat ma-check din natin, Mr. Julio Nuevo, sir, yung mga, nakapagtataka, mga Chinese nationals, ano po ha? Abay, ang mga gwardya, hindi yung mga blue gas natin o kaya ordinary security guards, mga pulis na mga civilians na armado, paano nyo na-check yan, sir, kung sino ang mga ito at sino itong mga armado, mga bodyguards na, pulis ba yan, military, ex-policeman o ex-military? Bakit may mga armas? Usually po, ngayon, ang isa pang medyo nahihirapan kami, yung mga homeowner na nagpaparenta. Ayun, isa pa yan. Dahil malaki ang renta, sila ang gumagawa ng paraan para maayos yung mga papeles. Pero po, siyempre, pagpunta sa inyo, mayroon ng contract of lease. Pag hindi, karamihan, broker ang ngayon, nire-require ko mag-appear ngayon sa opisina namin, sa clubhouse, kung sino talagang titira. Ngayon, bisa kasama na rin yung homeowner. Pero, I think we will try to do something about that. Baka maglabas kami ng resolution na ibe-betting namin kung sino ang renter. Ayan. Matapin na namin yung homeowner. Kasi may money involved po kasi dyan. Kasi, siyempre, hanap buhay nung nagpaparenta Malaki po yung renta. Ayan. So yun tapos yung nagsimula na po kami 3-4 months ago at with the directive of the national government at yung barangay, local government na i-report yung nandito na kung mga foreigner at ngayon ginagawa po namin, nag-ID system na kami. Ayan. Lahat ng balls na idea mo, kaya lang I don't want to be racist, ma-accuse ako na racist. So may directive naman ng national government, local government, hindi nala ako ma-accuse na, you just follow that. Kaya ngayon, meron na kami artist na kami naman sa rin ID system namin at ini-issue namin sila. Saka gusto ko lang po liwanagin na yung mga nare-report na Chinese, karamihan po noon, wala sa vicinity na covered ng Multinational Village Homeowner Association. Saan sila? Nasa po sila ng geographical location ng covered namin. Anong subdivision po sila nakatira? Marami pong mga halos 6 o 5 rito na nakapaligid sa amin. Tawagin nila satellite villages. May sarili pong asosasyon yung mga yan. Yan, ang common na nababanggit is the City Garden. City Garden. City Garden na may sarili rin pong asosasyon yun. Halos lahat po na nagpupunta rito mga newscaster. Sinasamahan ko sila doon. Ito lang kami. Yan, hindi namin cover. Pero wala po silang saan kundi dito sa amin lahat. Lahat ng satellite villages. Okay. Nag-aano po sila lang. Yung City Garden po, dami ko na sinama reporter doon. Kasi yung misconception na multinational sila nadadamay Oo nga, tsaka siguro dyan sa inyo, maraming aalma dyan, saka baka hindi sila makaporma dyan dahil marami dyan retired generals ang nakatira. Maraming government officials. Nakatao dito po sa MBHI mismo, medyo upper class. Ayan. Tapos yung mga sinasabi po nilang tindahan, mga Chinese na restaurant na hindi raw tumatanggap ng Pilipino, I think hindi naman. Pero at any rate, hindi po siya part ng multinational. Okay. So, City Gardens. Okay. Kung read nila nung Friday, yung nakalagay, nandiyan naman sa TV yung Bamati, that's exactly inside multinational. Kaya lang, ang category po nun yung area na parang commercial na. Okay. So, that's what ngayon, yung nahuli nila ron, may katabi pong small Chinese grocery yon. I think may lisensya naman kasi kinabukasan, nabukas na uli
Pero yung masanpas po, yung sa may nakita lang, may mga rin, hindi po multinational yun. Hindi namin covered yun. Ayan, katabi lang ng multinational. Okay, Mr. Nuevo, maraming salamat po at maganda umaga. Magandang umaga din po. Mga kaibigan, Julio Nieto Nuevo, ang presidente ng Multinational Village Association. Templo Nuevo ba? Templo. Ay, Templo. Ayan. Julio Templo Nuevo. Nuevo. Okay, maraming salamat, sir. Noche? Asan na si Noche Kakas? Naputol na lakay. Damdamin Bayan. At eto, Sister L, kaugnay ng balitang yan, babalikan natin. Isa pang exclusive subdivision na Sister L. Abay, nagbabalak na silang magsagawa ng people power. Dahil nga sa pagdami rin ng mga Chinese nationals na kahina-hinala dahil sila ay nag-ooperate na ng pogo at na-involved sa mga illegal na gawain. Ayan, ang malungkot yan. Okay lang kung legitimate, pero isang exclusive subdivision, may bahay, ang dami nakatira, ayan, puro mga Chinese, at ang dami mga sasakyan, tapos may mga bodyguards na armado. Aba, grabe naman yan, lakay. Kaya nababahala sila. Damdamin Bayan. Oras, Sister L. 9:33. Ang balitang ito ay hatid sa Bayan. Oras, Sister L. 38 minutes after 9. Sandali lamang, Milky Boy Gonzales, Edjan Parosa at Edwin Duque. Eto na, Sister L. Ang ating balita, Justice Sam. Alam niyo po, hindi po ako mahilig makichismis. Ang pinapakinggan ko lang pong chismis ay yung kay Deo Macalma. Kung wala si Deo Macalma, kulang ang almusal ko. Eto na, Sister L, alam mo ba na meron nang ipinalabas na manifesto ang mga residente na isang exclusive subdivision. At sila ay nababahala na rin dahil sa pagdami ng mga pogo illegal activities sa kanilang village. Abay, ayon na sa ating bubit, ayan, abay, gusto nilang mapaalis ang mga undesirable residents. Ayun, sinasabi ko. Undesirable residents, ayan. At sila ay gagawa na ng people power. Wow! Magrarally sila, lakay, doon sa labas. Naalala ko nung isang religious leader dyan na nagtayo ng bahay. Ayaw nila. People power doon sa harapan ng bahay. Pero eventually natuloy din. Ayan. Maayos naman yung religious leader na yan. Ayan. Tago na natin sa pangalang El Shaddai. Ayan. Nakakainis ka, lakay. Sandali lamang, Milky Boy Gonzales, ha? Ayon na sa ating bubit, Sister L, abay, sila ay nababahala dahil nai-involve nga mga undesirable residents na karamihan nga ay aliens na hindi marunong mag-English, hindi marunong mag-Tagalog, Sister L. Nako. Dahil ang daming kinasasangkot nila lang illegal activities. Abay, nagiging dahilan tuloy ng mga kidnapping, ayan, at yung pagpasok ng mga armadong mga bodyguards na yung pala ay tauhan pa ng Special Action Force ng PNP, di ba? Naku. Ayon na sa ating bubita, Sister L, abay, ang ikinagagalit pa, abay, hindi sila sumusunod sa deed of restrictions. Aba, parang akala mo sila yung may-ari. Hindi, yung mga iba kasi sa paggamit ng dami, ayan, katulad yung sinasabi ni Mr. Julio kanina, ayan, may mga papeles, ginagamit ang korporasyon. Di natin alam kung legitimate na corporation yan na galing daw sa SEC. May mga paglabag sila. Abay, kung magpagawa ng bahay sa kanilang village,
Abay, ang tataas, mga 3 stories, 4 stories, may basement pa. Grabe naman yan. Anong mayroon sa basement? Yun nga ang tanong doon na Sister L. Ayun na huling nirentahang basement niya na pag-aari ng pamilya ng dating senadora. Ayan, di ba ginawang Shabu Laboratory? Oo. Nangamoy lang. Nakakabahala yan, Lakay, kasi hindi mo alam kung anong nangyayari sa loob eh. At ang ipinagtataka pa ng mga residente ngayon sa exclusive village na ito, abay yung mga residente doon na-involved sa mga illegal criminal activities. May gambling, kidnapping, hold up, robbery at patayan pa. Ayan. Kayong sabi na yung dating once peaceful community, magulo na ngayon simula noong dumating itong mga undesirable alien residents. Ayan. At ayon pa sa ating pero magugulat ka kasi ayan, magtataka pa sila. Ayan, biglang dating di mo kilala. Abay, ang daming bodyguard at saka hanip ang mga sasakyan. Talaga namang mga high-end, Lakay. Wala, malulunga yung mga mayayaman dun sa kanilang village. Panis, sabi nga nila. Panis ka. Panis. Kaya sila ay nanawagan tuloy sa kanilang mayor na ipagbawal na rin ang pogo. Ayan, katulad sa ginawa ni Mayor Vico Soto sa Pasig. Ganun pala, Bawal ang pogo. Yes, sa Valenzuela, ayan, mga gatsal yan, bawal ang pogo, Kaya sabi nila ay dun sa kanila ay dapat ay pagbawal na rin. Kaya tinatawagan nila si Mayor Rufy Biason. Nako. Ng Muntinlupa. Ayan. Parang hindi na kailangan ng clue kung saan exclusive subdivision ng Lakay. Ito po, nakatira si Mayor Rufy Biason. Di ba niya alam yung nangyayari sa village nila? Dapat bawal ang puguan. Ayan. Kaya sila ay nanawagan kay Mayor Rufy Biason. Ayan, no to illegal gambling, no to pogos, no to bodyguards, no to illegal gambling. Ayan. Yan ang kanilang sigaw ngayon. At sila ay magsasagawa pa, nagbabalik pang magsagawa ng people power. Ayaw nga naman ayan, dapat siguro yung mga officers din ng village ay dapat nababantay nila ang mga ito. Yes, oo. Alamin na report mula kay Manang Milky. Utos na i-recite at awitin ng bagong Pilipinas Hymn and Pledge, tila remnant daw ng martial rule. Sinong ang nagsabi niyan, Manang Milky? Alamin nga natin ang detalye mula kay RH12. Milky Rigunan. Manang Milky. Sister El at Lakay, panatilihin na lamang ang lupang hinirang at panatang makabayan. Ito iginiit ni ACT Teachers Party Representative Franz Castro matapos ilabas ng Malacanang ang Memorandum Circular No. 52. Inaatasan ng lahat ng mga government agencies at state universities and colleges na i-recite at awitin ang bagong Pilipinas. Tanong ni Castro, isa ba itong hakbang para mapaganda at makalimutan na ang martial law sa ilalim ng liderato ng kanyang yumaong ama? Git ni Castro, dapat bawiin ng Malacanang ang Memorandum Order No. 52 at panatilihin na lamang ang lupang hinirang at paratang makabayan. At dahil sapilitan din ito sa mga SUC. Sinabi ni Castro, malinaw na ito ay rebranding para mabago daw ang pananaw ng mga kabataan sa martial law noong panahon ng Marcos Senior Administration. Dagdag pa ni Castro, sa halip na ganitong mga gimmick, dapat ilaan na lamang ng gobyerno ang oras nito para mabigyan ng solusyon ang mga problema ng mamamayan gaya ng sahod, presyo ng mga bilihin at iba pa. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako si Neil Crigunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Nung bang nasa elementary, high school, kinakanta nyo rin yan? Wala naman, hindi ko inabutan yan. Di mo inabutan. Lupang hinirang ako. Lupang hinirang. Tsaka yung panatang makabayan. Kala ko pero hindi yung panatang makabayan, inibig ko ang tindahan. Pag ako may utang, di ko binabayaran.
Bago yan, Di ba lang kami ganon? Hindi nang bata pa ako kasi naalala ko mga kalaro ko, ganun yung sinasabi nila. Ganon ba? Oo, sabi, uy, hindi yan, mali yan. Iba yung Panatang Makabayan na alam ko. Nagturo sa inyo yan. Hindi lang nung mga bata pa. Syempre yung memory natin, di pa naman, medyo natatandaan ko. Pero ang Alam utang ko ko na. binabayaran Alam ko, nakalagay dun sa kapitbahay namin noon your credit is good but we need cash. Ang social naman ng tindahan nyo, Lakay. Siyempre naman. Englishero ang mga taga sa amin. Englishers. US dollar. Pero iba meron doon ng nakalagay doon na Elaine Apit, utang 230 pesos. Yung may utang nakapaskil doon sa atin. Talaga? Parang medyo mahihiya ka naman ng Lakay. Magbabayad ka na agad. Kasi hindi nga nagbabayad ng utang kaya napilitan yung may-ari ng tindahan Sige, ilagay ko na kayo mga lista dito yung mga utang. Kaya lagay, bayad muna bago utang. Ayan. Hi Mama Yoli, love you Ma. Marami pa ba yung utang dyan? Bayad din. Meron naman nanay mo, your credit is good but we need cash. Wala naman, Lakay. Wala naman. Alam ko, bitan nanay mo, pagka walang isasayang yung kapitbahay mo, binibigyan pa ng libreng bigas, di ba? Di ba malugi, basta huwag lang gutumin yung kapitbahay. O report mo lang kay Edniel. Alamin natin ang update mula kay Edniel. Ang Manibela strike, hindi rin ramdam dyan daw sa may Mandaluyong at San Juan City. Ang detalye balita mo, RH52, Edniel Parosa. Edniel. Lakay at Sister L, tuloy ang pamamasada ng mga jeepney sa rutang San Juan City hanggang sa lungsod ng Mandaluyong, maging vice versa. Ito'y kahit pa ngayon ang unang araw ng 3-day transport strike na inanunsyo ni Manibela Head Marvel Buena para patuloy na tuligsayin ng PUV Modernization Program, maging yung panghuhuli sa mga hindi consolidated na mga tsuper at operator. Ayon sa ating mga nakausap na jeepney driver dito sa Kalentong, lugi sila sa transport strike dahil bumabinay pa rin naman umano ang ibang tsuper. Sabi naman ng iba ay kalilang ang kanilang ruta. Kaya hindi ramdam sakaling magkasaman sila o sumunod man sila doon sa tigil pasada. Nabatid na 20 hanggang 40 units ng Manibela ang miyembro dito sa nabanggit na lugar. Isa itong Mandaluyong City sa dalawang syudad sa Kamaynilaan na ipinamamalita ni Valbuena. Pinakamararamdaman daw ang tigil pasada ayong araw na ito hanggang sa araw ng Miyerkules, bukod pa sa lungsod ng Pasig. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Damdamin Bayan. Maraming salamat, Edniel. Standby, Val Gonzalez, Edwin Duque, Nicole Lopez at Yuel Reyes. Happy birthday muna kay Mama Daisy Tamayo, ang co-founder, Vice Chairman and Treasurer ng University of Perpetual Health from Perpetual Family at mula kay Rose Lara. Aba, siyempre binabati rin ni Pamangkin. Ayan si Right Worshipful Bob Moran. Ayan, happy birthday Ma'am Daisy Tamayo ng Perpetual Health. Damdamin Lakay, batiin ko din ito ng happy first birthday. First birthday si Kyrie Rain Lorenzo. Love from Papa, Mama, Lola, and Kuya. Ayan, from Kuya Jerome. Ayan, happy birthday. Anniversary pala ng dating bossing ng San Miguel. Boss Danding Kuhuangco. Ayan, happy birthday, bossing. Ayan, nasaan ka man? Damdamin Bayan. Oras, Sister L. 9:50. Bayan. Oras, Sister L. 5 minutes before 10. Oh, bis naman na oras. Akala ko natigilan ako lang. Alas 10 na agad. Ayan. At batiin mo natin si Noble Sec Dong Mendoza. Hi, good morning Ayan, po. Mr. Ayan. Michael is my guy. Ano ang latest sa dollar natin, bossing? Magkano po ba ang palitan? Kuyang Bricks Quejada. O yan, Dr. Ferdy Pagdilaw. Classic movie ang lakay, ha? Oro, Plata, Mata. Ayan. At good morning ko yung Dominic Yu at Sister Angie. Ayan. Kung pwede po patanong sa Globe, pwede po ba sabay po maglagay ng Pico Cell?
Oo nga, ano. Kailangan pa ba ng mga permit noon? Di ba, Lakay? Kasi ilalagay mo sa ano eh. Ayan. Ayan, sabi ni Atty. Jong Onya Kuyang, Peke Galiaga ang director, hindi na si Lino Broca. O nga, ano, thank you, ha? Patay na nga pala si Lino Broca nun, ano, ha? At good morning kay Moso Sipulo June Espino, ha? Ang Grand Treasurer and Illustrious Potentate. Advance happy birthday mula kay kay Moso Sipul. Ariel Kayanan at Dado Melegrito. Lakay, nanonood din sa atin ang iyong kabrad, si Sir Boy Balmores. Good morning po. Sir Ay, Aman Kuya Tosino. Commissioner. Ayan. Aba, na-miss niya daw ako sa ere. Si Kaels Bartolome, good morning po at congratulations daw sa newly promoted na si Police Colonel Franklin Palasi Istoro. Ayan, from General from Kaels Bartolome and General Nick Bartolome, and hello kay Caso J. Jimenez. Good morning po. Ayan, good morning Kuyang Tony Lara. Ayan, Romel Cabanela, pre. Saan ba yung massage sa parlor na yan? Ayan, sa Makapagal. Alin yung spa na na-raid na may ispakol? Ispakol. Merong carnal knowledge, kaya lang hindi ka pwede doon, Romel, for exclusive yan sa Chinese. Pero yun kasi binanggit kanina eh. Ganun ba? Pagka hindi ka Chinese, hindi ka pasukin doon. Ayan, Pero grabe yan, Lakay, nakakalusot sa atin yung mga ganyan, kaloka. At yung mga ano dyan, may mga Pilipina, pero karamihan Chinese, mga Vietnamese. Paano napasok ang mga yan dito? Lakay, diba? Paano natin? Ang tanong ba, Lakay, meron ba silang working visa dito sa atin? Yan ang tanong natin sa Bureau of Immigration. Yes. Paano nangyari yan? Tanong natin yan kay Miss Dana Sandoval. Pero si Christian Manyo ay birthday ngayon at magpapa-breakfast daw. Ganun ba? Oo, na-miss kita, Beshi. Christian, Happy birthday. Aba, yung taga DCWB, dito pa nagpahabati sa DCRH. Okay lang, basta mag-blow out siya rito. Ayan, Christian Manyo, happy birthday, pare ko. Pero sandali lang mga boy, ito muna ha. Naku, yung southbound ng East Avenue, Quezon City. Ano meron, Lakay? Abay, binarahan daw ng mga miyembro ng grupong Manibela. Val Gonzalez, please come in. Baldo. Valentino. Asan si Val? Valji. Daming Wala pa yata, Si Lakay. Boy Gonzalez Punta muna. muna natin si Boy. Ilang mga aktibidad at serbisyo inialok naman dyan sa May Luneta bilang bahagi ng selebrasyon ng Araw ng Kalayaan. Sa ano po yan, Wednesday. Detalye balita mo, RH29, Boy Gonzalez. Boy. Pinangunahan to ng 39 na government offices o halos lahat ng tanggapan ng gobyerno na layunin na matugunan ang pangangailangan at iba pang serbisyo sa publiko. Ilan sa mga nakibahagi dito yung LTO na nag-alok ng renewal ng lisensya, PhilHealth, Philippine Veterans Affairs Office, Civil Service Commission, DTI, GSIS, DILG, DPWH, COMELEC at iba pa. Bukod dito may mga mabibili rin mga pura produkto sa itinayong kadiwa ng Pangulo, kasalukuyang pinipila ng publiko. May mga aktibidad din na ikinasa dito sa Quirino Grandstand at magtatagal ang programa sa hanggang Miyerkules o hanggang sa mismong araw ng Independence Day. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, di sa Recito, si Boy Gonzalez, tuloy-tuloy sa balita, tuloy-tuloy si Service. Sama-sama tayo, Pilipino. Okay, maraming salamat, Boy G. Daming Meron din palang sariling panatang Maka-Maynila sa Manila. Sandali lamang. Naku ha, pakicheck nga ito, Jun Di Makutak ha. Ano yan, Lakay? Abay, may mga maingay ang balita ngayon sa Davao. Davao, ha? oo. Totoo ba ito? I-check niyo muna kung Confirm muna? confirm ng ay may Bago ilabas. ang mga marites po sa Davao ngayon, lockdown ngayon ang Jose Maria College sa may airport. Ayan. Abay, ang report po mahabigan, pero i-confirm pa natin abay, nahuli na si Pastor Kibuloy. Ala? Ganun ba? Pero hindi ba po namin kino-confirm yan na? Yan po ay rumor pa lang. Ayan, yan po ang marites sa apat na sulok ng Davao City ngayon. May eskwelahan pala siya. Ayan, yung Jose Maria College sa may airport. Nahuli o ni-raid. Ayan. Anyway, malalaman po natin yan. daming bayan.
Val Gonzales, please come in. Val. Mayor, isang napakalupit na perwisyo na ang ginagawa ngayon ditong grupo ng Manibela dahil iniharang na mismo dito sa harapan mismo ng East Avenue itong kanilang grupo na nandito na ngayon sa Val, maingay. Lumayo ka ng konti. Oo, medyo Oo. masyadong maingay, Masakit Val. masakit sa ears. Gusto ko yung very ano ka. ganun ba? Medyo masakit sa Yeah, ears. it's painful. It's the dollar and the go. Okay, Val. Valji. itong grupo. Ang sinusuntok ako nitong grupo dahil inire-report ko na sila ay nakaharang na dito sa kasahan nitong sinusuntok ako ngayon sa rapin na mga pulis. Nitong grupo ito na nakaharang dahil inire-report natin na iniharang na nila yung kanilang Val. mga sarili. Val. Mismo. Val, inhale, exhale. Pare ko, ayan. Inhale, exhale. Ayan, kalma lang. Proceed. Mga binabanggit, yung dapat na magsabi nito, ang nire-report ko lamang ay yung kanilang pagharang dito na nagiging servisyo na sa dali ng trapiko at sa harapan mismo ng mga tao ng CCTV at sa tauhan ng LTO at ng LTFRB. Kung nire-report ko dito sa habaan ng isabi nyo, dahil nakita mismo itong mga tauhan ng CCTV, tauhan ng LTO at ng LTFRB, yung ginawa nga pagharang nitong grupong ito ay lumapit sa akin. Mayroong sumuntok dito sa akin at sinasabi niya sila raw ay minumura. Sila raw ay minumura. Yun yung kanilang binabanggit. Kaya ako'y sinugod nitong grupo, nitong si Marbal Pena para mag-report ng katotohanan kung sa permission kanilang ginagawa dito sa kabaan ng East Avenue. Yan yung sitwasyon ngayon dito sa kabaan ng East Avenue, sa kabaan ng East Avenue na hinarang na ng grupo nito na higit 30 minuto na yung nakalilipas na pagharang nila doon sa grupo ito. Meron tayong nakuha naman ng live doon sa mga lumapit sa akin at meron sumuntok pa sa akin dito sa aking kabiliran at pinag nila ang sinukuha. Nagagalit sila na i-report ko, yung katotohanan na 30 minuto na nilang hinarang ito na sa habaan ng isabi nyo, sa bandang isabi nyo, dahil matinding servisyo na, batay din sa report ng MMDA, umabot na hanggang sa may kabaan na Commonwealth Avenue, yung traffic na dinudulot, nitong grupong ito ni Marbal Buena, na ngayon ay wala ng prangkisa. Yan yung sitwasyon. Yan ang sitwasyon na ngayon. Sinuntok ako dito. May sumusuntok dito. May sumusuntok sa akin dito. Ha? Meron tayo hunis. Sinusuntok ka? Mabuti na lamang at kinuha ko ng ating driver. At huli ngayon, doon sa harapan, itong grupo mismo ni Marbal Buena. Bago yun, ay nag-usap-usap sila bago ako mag-report. Kaya kitang-kita ko na sila. Mga pinakatalikod na sa kanilang nakarap sa camera. Doon nila ako sinugod. Itong grupo ito ni Marbal Buena ng grupong Manibela na humarang dito sa kabaan ng EDSA ay kabaan ng East Avenue at 30 minuto na higit na may merwisyo dito sa ating mga motorista. Pwede naman silang Val. sabi ng kanilang mga salabin basta sa maayos na paraan at merong mga sasakyan na nakakadaan. Pero dun sa ginawa nila, ay wala 30 minuto, lahat naman tayo ito sa Quiron. Okay, maraming pong salamat. Sino nanuntok sa'yo sa likod? Nakilala mo ba, Val? Sino nanuntok? Sinuntok ka o binatukan? Yes, Mayor. Sinuntok ka o binatukan sa likod? Dito na rin namin. Anong ginawa sa'yo? Binatukan ka? Sinuntok ka? Anong ginawa sa'yo, Val? Val, anong ginawa sa'yo? Sinuntok ka ba?
Baka hindi tayo naririnig ni Val. Val, sinuntok ka, binatukan ka. Anong ginawa sa'yo? Anong ginawa sa'yo, Val? Mayor, sinuntok ako rito sa tagiliran ko eh. Tapos sinugod ito ako nitong napakaraming mga grupo, itong manibela dahil nagre-report ako dun sa katotohanan. Nagre-report ako dun sa katotohanan na hinarang na nila rito sa harapan mismo ng mga tauhan ng LTO, sa harapan ng mga ng LTFRB, sa mga tauhan ng Quezon City Transport and Traffic Management, yung kanilang sasakyan na perwisyo na hanggang umabot na hanggang sa kabaan ng Commonwealth Avenue, yung perwisyong idinulot. Okay, sige. Nakunan ba natin ng video yung nanuntok na yan? Sige, Val, makalma ka lang yan at ipa-follow up natin yan, ha? Abay, mali naman yan. Mali naman yan. Oo, nagtatrabaho lang. Ayan, tatrabaho lang. Ayan, tsaka kung ano yung nakikita natin, yun lang naman nire-report natin, eh. Okay, Val, cool ka lang dyan, makalma ka lang, ha? Ano natin kay Mara Valbuena ito, ha? Doon sa kanyang mga tauhan. Okay, thank you, Val. Ingat. Ayan, pa-medical check-up ka. Ayan, matindi ba ang suntok? O hindi naman? Sige. Maraming salamat, Val. Ingat ka dyan. Ingat. Damdamin. At umalis ka na dyan. Your business is our business. Sa mundo ng negosyo, mga Pinoy malakas gumamit ng lending apps. Lumakas sila gumamit noong 2023. Lending apps, ito yung mga online lakay. Install mo lang, makakapag-loan ka na. Yung mga app na may bayad. Kaya minsan nagiging biktima ng scam yung iba. Hindi naman natin nilalahat. Pero alamin natin ang detalye ng balitang negosyo mula kay RH17, Nicole Lopez. Nicole. Mahabang oras ang inilalaan ng mga Pilipino sa paggamit ng lending apps noong 2023. Batay sa pag-aaral ng Consumer Credit Service na DigiDo, pinaglaanan ng mga Pinoy ng 1.3 billion seconds, katumbas ng 42 taon ang paggamit sa lending applications noong isang taon. Sabi ng DigiDo, mas naging accessible sa mga consumer ang financial tools at credit services, kaya mas malakas gumamit ng lending apps ang mga tao. Ayon pa sa DigiDo, ang isang average user ng digital lending apps ay naglaan ng 14 na minuto at 7 segundo kada buwan noong 2023, habang ang average duration ng session ng isang user ay 54 na segundo. Sabi ng Consumer Credit Service, saklaw ng kanilang mga pag-aaral ang nasa 70 online lending apps na rehistradong mag-operate sa Pilipinas, kabilang mismo sila. Napag-alaman pa ng DigiDo na tumaas din ang user activity sa lahat ng 70 lending apps ng 37% noong 2023 kumpara noong 2022. Maging ang downloads sa online lending apps ay tumaas din ng 52% o katumbas ng 89.66 million units noong 2023. Paliwanag ni DigiDo Business Development Manager Rose Areco, dahil sa nakita nilang datos para sa mga Pinoy, mapagkakatiwalaan nila ang mga rehistradong digital lending applications lalo na sa oras ng kanilang pangangailangan. Kaya naman, naniniwala ang DigiDo na patuloy na magiging mataas ang interes ng publiko sa digital lending. Napag-alaman din ng DigiDo na naaabot ng lending apps ang mas maraming low-income na pamilya, kaya't mataas ang datos sa users nito. Kung pag-uusapan naman ang aktibidad ng mga Pinoy sa lending apps, sinabi ng DigiDo na pinakasikat na credit option ang personal loans, sunod ang point of sale at secured loans, buy now pay later option at installment loans. Samantala, lumakas ang palitan ng piso kontra dolyar sa 58 pesos and 52 centavos kada US dollar, habang naitala sa $79.45 ang halaga ng kada bariles ng Brent crude sa pandaigdigang merkado. At yan ang ating balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Nicole Lopez. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. At Nicole, nasa ating linya si Police Major Catherine De La Rey.
ng Police Region Office Davao. Major Catherine, magandang umaga po sa inyo, Major. Yes, magandang umaga po Sir Deo at sa lahat po na iyong tagapakinig. Magandang umaga po sa ating lahat. Major, ano po ang balita dyan? Balita pong nired daw po yung eskwelahan ni Pastor Kibuloy at siya nga ba ay nahuli po? Let me correct po Sir Deo, hindi po ni-raid ang eskwelahan po ni Pastor Kibuloy. Kundi po ang mga police officers po ng Philippine National Police ay nag-serve po ng warrant of arrest kay Pastor Apollo Kibuloy and 5 others po. So, hindi po yun siya raid, kundi service of warrants of arrest po. Pero hindi po natin nakita si Pastor Kibuloy dun sa area. Tatlong area po ang pinuntahan natin, yung sa Kingdom of Jesus Christ College, Tamayong Prayer Mountain, and Glory Mountain. So, subalit, nagiging peaceful naman po ang sinagawang pag-serve ng warrant of arrest per day. Yung mga kasama niyang may arrest warrant, nahuli po ba sila, Major Catherine? Hindi rin po, Sir Deo. Kaya po, at large pa rin po si Pastor Kibuloy at yung 5 po niya kasamahan na may 3 warrant of arrest. Yung issue po sa Davao City, yung other acts of child abuse and other sexual abuse, and then yung issue po ng Pasig City Court on Anti-Trafficking in Person Act of 2000. Pero ano po ang report? Oo. Ano ang report ng PNP? Nandyan pa rin po si Pastor Kibuloy, nasa Davao lang, hindi pa po nakalabas ng bansa? We believe we believe na nandyan po siya doon sa 3 addresses, kaya po pinuntahan natin at serve natin yung warrant of arrest. Subalit, kanina, negative po yung naging resulta. So, gusto po natin i-emphasize dito na ang primary goal po kanina is to enforce the law po while ensuring the safety and rights of all citizens, especially the Filipino people. And then doon naman po sa mga supporters and followers ng Kingdom of Jesus Christ, ina-urge po namin sila to remain calm and cooperate with the ongoing implementation of court processes. Kasi yung ginagawa naman po ng police ay trabaho lang po. Mandated task po namin as law enforcers to serve the warrant of arrest. And then, emphasize din po namin na yung action po namin is based on lawful order of the court and due process po. To address po na si Pastor Kibuloy and yung 5 others po ay ma-face po nila yung serious charges against them po. Ma'am, yung ba mga tauhan ni Pastor Kibuloy, hinarangan po ba yung mga tauhan natin na magsaserve ng arrest warrant? Yes, may mga areas po na hinarangan ng mga supporters and followers ni Pastor Kibuloy. Pero after naman po na mapakausapan, after the negotiation, inalaw naman po nila na pumasok ang pulis. Pero may areas po talaga din na hindi talaga nila pinapasok. Kaya po napilitan po ang pulis na sirain po yung gate ng compound. But yung ginawa naman po ng pulis ay part pa rin po ng rules on criminal procedure Section 11, that is the right of officers to break into building or enclosure. Ma'am, anong pangalan po ng school ni Pastor Kibuloy na kung saan isasab sana ang arrest warrant? Kingdom of Jesus Christ College po. Kingdom of Jesus Christ College. Okay. Ma'am Catherine, maraming salamat. Okay po, maraming salamat Sir Deo. Thank you very much. So, Police Major Catherine De La Rey, ang Police Region Office Davao Region Spokesperson. So, isinerve po kanina ang arrest warrant laban kay Pastor Kibuloy at 5 niyang tauhan, pero hindi po natagpuan ang Pastor Kibuloy sa Kingdom of Jesus Christ College at yung ilang tauhan nila ay hinarangan ang mga kapulisan. At yan ang kabuuan natin palatuntunan ng damdaming bayan. Ako po si Deo Macalma. Sister El po, Elaine Apit, stay safe everyone. God bless po. Operasyon Tulong susunod na. Wonder Woman May Binauhan.
Alaksan FR. Sa maliit o